Yo, what is up mga bab? Yan, kakatapos lang natin na grounds. Kakatapos lang natin na charting. Nakapag-map na rin ako. Meron nga pala tayong question from our viewers. Siguro ilang araw na to, no? Pero ganda nung ano niya, interesting yung, di ko alam kung comment ito or question. Pero naisip ko na bigyan ng ano ng vlog or answer. In-answer ko na, sinagot ko na siya actually dun sa comment niya, sa comment box. Pero might as well sabi ko na, oo nga, magandang i-share itong topic nito. So may question siya dun, ito mga babs. Post ko rito yung question niya. Ito. Ting! Ayan. Ayun, so galing kay, ayan, mas okay ba yung ilaw? O lang natin. Yun, so yung question is galing kay Justin Duane, at Justin Duane. So ito pinakita ko sa inyo yung question niya, no? Sabi niya, gusto ko sanang mag-apply ng DSP dito kaso wala akong experience sa healthcare man lang. So sabi niya dito, so meaning siguro nanonood nito ng vlog natin. Nandito rin siya sa US or baka nandito siya sa mismo sa California. So itong i-share ko is experience ko lang mga babs, and dito sa state of California, no. So this is my first healthcare job dito sa state of California. Sa mga nakakaalam ng vlog natin before, may experience naman ako as a nurse aide sa Philippines. Nursing aide ako sa Pilipinas. And medyo matagal na yon mga babs. And meron din akong 2 years experience sa hospital as nurse aide. So yeah, when we got here, hindi ko pa nagamit kaagad yun. Dahil nga wala rin akong alam. Wala akong idea kung paano ako makakapasok sa field na gusto ko, or dito sa trabaho na gusto ko, no. So yeah, nag-search ako, marami akong mga pinanood na mga YouTube, may mga pinagtanungan ako mga YouTube, mga YouTuber na mga caregiver, CNA, yeah. And syempre gusto ko rin makatulong sa mga curious, no, nakakarating pa lang or matagal na rito pero gusto nila mag-change ng field, nasa ibang field sila ng work ngayon pero gusto nilang mag-change ng field sa healthcare. So para sagutin yung tanong ni At Duane, sabi niya pa pala, wala daw siyang even wala man lang siyang experience sa healthcare, or siguro sabi niya yung pagiging caregiver. So yun ang sagot ko diyan mga babs is, kung caregiver ang applyan mo rito, ang gusto mong pasukan na work, hindi mo kailangan ng experience. This will be my experience ko. Itong nalalaman ko is sa aking experience. Ang gulo no? Yan, so kung nandito ka sa California mga babs, ang advice ko lang sa'yo is kung wala kang experience sa healthcare or sa pagiging caregiver, huwag kang mag-alala, pwede kang pumasok as a caregiver kahit wala kang experience. Ang gawin mo lang is maghanap ka ng mga home care, kagaya nito, home care setting. Maliliit na mga home care, hindi yung mga facility na kagaya yung pinapasukan ko na skilled nursing facility, assisted nursing facility. Marami kasing mga iba't ibang facility dito mga babs. So ito yung doon ka muna sa lowest facility or category, yung mga home care home na tinatawag, yung mga may patient na 4, 5, 6, ganun lang ang mga residents. So yan mga yan, for all I know, hindi nila kailangan ng caregiver na may experience. Kailangan nila ng caregiver na pag willing ka na mag-take care ng mga adult, ganyan, mga elderly. Ayan, may interview ka, yun lang naman mostly itatanong sa'yo. Pagka nagustuhan ka nila, and mostly naman mga babs, 109% magugustuhan ka nila dahil napaka in demand
kung hindi ka man nakapasok sa isang home care or sa care home na in-applyan mo, try lang ng try. Kasi sometimes kasi kahit na in demand ang mga caregiver, yes, meron din care home na full pack na. May mga kompleto na yung kanilang caregiver or staff. So, mag-a-apply ka na naman sa ibang care home or yeah. And then meron din naman, pwede ka naman mag-apply sa isang agency na sila yung hahanap ng care home para sa'yo. And doon pa lang sa agency, sasabihin mo na wala kang experience pero willing kang matuto and willing kang matrain. So once na nakapasok ka na mga paps, halimbawa na-hire ka na sa isang care home. So sinabi mo na wala kang experience pero i-hire ka pa rin nila pag kailangan nila. So may mga inboarding yata yung bago ka makapasok is papakuhanin ka muna nila ng fingerprint, ng TB test, parang ganon, and mga yung CPR pag nakapasok ka na pagka mga ilang weeks ka na, tapos kakausapin ka ng iyong administrator, sasabihin niya na bibigyan ka ng link, kailangan mong kumuha nito. Online lang yon mga Baps, napaka easy lang, and mag-online learning ka lang nun ng CPR. Depende sa facility pero yung facility na pinasukan ko, online lang namin kinuha. Yung iba naman gusto nila na pumunta ka ng Red Cross and doon kukuha ka ng actual na CPR. Tapos ano pa ba? Yung kailangan 18 years old ka pataas, and kailangan meron kang yatang high school diploma. Pero nung ako, hindi naman ako hinanapan ng mga diploma Dala ko yung mga requirements ko, mga credential ko from the Philippines. Walang tumingin ni isa sa mga in-applyan ko dito. Kahit nung sa warehouse pa ako, sa Walmart, dito, doon sa SNF, sa Skilled Nursing Facility, wala ni isang employer na tumingin ng diploma ko na galing Pilipinas na So number 1 lang is meron kang SS number, Social Security, kasi pag tinype nila yon, kahit hindi ka na mag-explain ng tungkol sa buhay mo, andun na lahat yun, naka-file na lahat. Kung kakarating mo ng Pilipinas, makikita nila. Kung wala kang experience, makikita nila. Kung meron ka man experience dito, makikita nila. So yun ang basehan nila. Hindi mo kailangan na mag-pass or magsinungaling na nag-work ako ng ganyan. Just tell the truth, be honest, dahil tuturuan ka nila. And yeah, and another thing pala mga Baps, i-consider nila kapag sa ating kasi sa Pilipinas, usual na yung nag-aalaga tayo ng matanda, nag-aalaga tayo ng mga lolo-lola natin, mga parents natin, mga tita natin na mga matatanda, no? So yun, pwede nilang i-consider yun. Pwede mo sabihin na wala akong experience as working as a caregiver, but I take care, or I took care of my elderly, like my lolo, my grandma, my grandpa, ganon. Pasok yun mga Paps. And then yeah, tinanong niya pala DSP, ano. Dapat ito yung intro pala So sa mga hindi nakakalam, DSP is the Direct Support Professional. Nung una nalilito ko, ano ba yung DSP, ano ba yung caregiver, ano ba ang pagkakaiba. So ito yung tanong mga Paps. Ito yung tanong. Natanong ko rin dito nung bago pa lang ako sa aking administrator. Ano ba yung difference ng DSP sa caregiver? Pero ang title namin dito is DSP/caregiver. Yun ang title namin. So, ibig sabihin same thing lang, ano. Siguro depende sa sa facility mo na pinapasukan or sa home care. And kung makikita mo kung nandito ka na sa States, sa America, kung makikita mo yung mga naglalakad sa sa daan, mga Baps, pumupunta sa McDonald's, pumupunta sa store, sa Walmart, sa Dollar Tree, marami sila, maglalakad sila, meron silang bus yan, may bus sila, meron silang private bus, tapos doon meron doon 2 or 3 na DSP, yun ang nag-a-assist sa kanila. So yun, kung nakita mo yun ang DSP mga Bab. Tapos depende naman sa papasukan po facility or agency. Kung nandun ka as DSP, yun ang makikita mo usual na gagawin mo. Pero kung DSP ka sa home care like this, ito yung gagawin mo. May mga residents ka, inira-rounds mo. Sila naman, yung mga nandun, yung mga nakikita mo sa field, DSP pa rin yun, pero meron silang ang tinatawag doon, kasi dito ang
ang mga residents namin dito is meron silang mga program. So umaalis sila sa umaga, tapos parang school yun, may mga activities sila ron, pinato rin na itong trabaho natin is DSP din, slash caregiver, nandito tayo sa care home. Maliwanag ba? Hindi. So para lalo kayo maliwanagan mga boss, para lalo kayo maliwanagan ito, ginugel ko at sinulat ko rito sa ating paper, ano. So papaskil ko na rin dito. Ito, basahin nyo na rin mga bab. So DSP, what is the difference between DSP and caregiver? Ito. So DSP focuses on helping people with disabilities live independently. Ulitin natin. DSP focuses on helping people with disabilities live independently. Diba? While caregiver typically performs tasks for the people, or the resident, or the patient, or the client. Caregiver focuses on providing basic personal care and household duties. So yun ang difference mga bab. Nagets nyo mga bab. So DSP, Direct Support Professional, nagpo-focus lang sa pag-a-assist or pag-help sa mga patient with disabilities to live independently. Ibig sabihin, nakakapaglakad yan, nagagawa nila yung gusto nilang gawin, nakakapagluto pa nga yan mga babs. Nahuhugasan nila yung kanilang sariling pag dumudumi sila, nakakapagligo sila. Ang kailangan lang nila mga bab is assistant. At kailangan mo silang i-prompt, paalalahanan kasi minsan nakakalimutan nila. May tawag dito sa atin, hindi ko alam kung kailangan kong ibanggit pero ang tawag nila sa atin is nag-uumpisa sa S, tapos S. Yun ang tawag sa atin. Yun ang tinatawag sa atin sa Pilipino. Ang sagwang pakinggan. Pero dito mga bab, napaka-importanting tao nila mga bab. Yung mga person with disability, napaka-importanting tao nila rito mga bab. Yun. So yun, basically i-assist mo lang sila kasi kaya naman nilang gumawa. Kailangan lang nila ng prompt kasi ito sila yung nasa age of 30 to 50 plus, pero ang isip nila, ang utak nila is kautak ng 3 years old, 7 years old, mga ganon, mga 6 years old, ganon. So nag-gets nyo na mga bab. So more easier, di ba, ang DSP, I think. Kasi sabi niya sa caregiver naman, caregiver focus on providing basic personal care. So ibig sabihin, mostly ikaw lahat gagawa. Pero depende pa rin yan sa patient na hawak mo, sa client na hawak mo, and sa facility na pinagtatrabahuan mo. Kaya napakaraming categories dito mga babs. Nung una wala rin akong alam dyan. So yeah, pero ibang topic yon, maraming mga facilities, maraming mga categories, and hindi ko rin mabibigay ng explanation yon dahil hindi pa naman ako nagtrabaho sa mga yon, aside dito sa home care or care home at saka sa SNP, sa skilled nursing facility. Kasi meron pa yung mga rehabilitation facility, meron pa memory care, meron mga iba-iba pa yan mga bab. So ibang topic na lang natin yon kapag nagkaroon tayo ng time. So yun, hopefully na nasagot ko yung pangamba mo na gusto mo pumasok as DSP pero wala kang experience. Yan, sa lahat ng mga gustong pumasok ng DSP, pag-try kayo mag-apply sa isang care home. Kapag wala kayong kakilala, wala kayong contacts, bagay na experience ko yun. 2020 nag-start ako nag-work dito sa warehouse, and then pangalawa is sa Walmart. Pero sabi ko, gusto ko talagang pumasok sa healthcare kasi parang nandun yung passion ko, So pero hindi ko alam kung saan ako magi-start. Puro ko nanonood lang ako ng mga YouTube regarding caregiver, regarding CNA. May mga previous vlog tayo dyan. Yung CNA na yung nurse aid ko sa Pilipinas, in-apply ko dito sa State of California.
Nag-apply ako ng reciprocity na tinatawag, and unfortunately hindi rin nila pinasa kasi hindi ako nakinig sa mga advice ng mga yung mga YouTuber at saka yung mga nire-research ko na hindi nila tatanggapin ang diploma or credential ng nurse aid from the Philippines dito sa State of California. So may video ako doon mga bab, ipapaskil ko dito kung mahanap ko pa. Ayan. And yan, nag-apply ako, ibang process yun. Kung gusto nyo panoorin kung paano ko pre-process kung nurse aid ka sa Pilipinas, yan, mapapanood mo kung paano ko siya pre-process. Pero kung naniniwala ka sa akin, huwag mo nang gawin dahil i-reject lang nila, magsasayang ka lang din ng panahon kagaya ng ginawa ko. Pero ako naman kasi noon, step by step talaga ako. Sabi nga, enjoy the process, hindi ako nagmadali. Nung sinabi nila, nung nanood ako ng mga YouTubers na sabi hindi tatanggapin, hindi ko close yung book doon. Trinay ko pa rin, I tried my best. In-apply ko sa sarili ko. In-apply ko yung papers ko ng sarili ko para maniwala ako sa sarili ko, no? Na yun, na-reject nga. So naniwala na ako. And that's the only time na nag-decide ako na kumuha ng CNA program dito. And may mga videos din tayo dyan. My journey becoming a CNA. 1 to 7 yata yan, ano, hanggang dun sa from day 1 hanggang dun sa naipasa natin yung CNA or na license tayo as CNA. So yan. So sa mga hindi nakakaalam, I'm still a CNA, licensed CNA tayo, pero dito sa work ko na ito, ang title ko is DSP/caregiver kasi yun nga ang trabaho ko dito. So yun ang category natin dito. Pero sa SNF, CNA pa rin ako. So, yun, another topic yun. Hahaba lang ng hahaba. Bakit ako nag-part-time doon? Bakit ako nag-full-time dito? So, sa mga sumusubaybay sa mga vlog natin is alam nila kung anong reason behind that, ano. Yeah. And hopefully, John Dwayne, nasagot ko ng maayos yung pangamba. Gusto mong mag-DSP pero wala kang experience sa healthcare. Actually may experience ka, nakalimutan mo lang na nag-take care ka, nag-took care ka sa ano mo, sa mga lola mo, sa mga lolo at mga elderly, sa mga magulang mo. So yung pa lang is nag-take care ka na. Kung may anak ka, nag-take care ka rin ng anak mo, so mayroon ka pa rin experience sa caregiving. Caregiving is napaka-broad, hindi lang naman sa matatanda. May mga inalagaan natin ng mga bata, ng anak natin, ibig sabihin nagbigay ka na ng care, nag-give ka na ng care, or caregiver ka na. Kasi yung mga baby natin, for sure napalitan mo ng diaper yan. Hindi kung single ka, no nga pala, no, baka single ka. Pero kung may pamilya ka na, for sure mayroon ka ng experience sa caregiver kasi sa anak mo pa lang nag-care ka na. Alright mga paps, and yeah, siguro hanggang dito lang. Quick vlog lang yan for our subscriber Dwayne yon, at Justin Dwayne. Hopefully nasagot ko yung tanong mo, no? At hopefully mapanood mo pa rin itong video na ito para sa ito at saka sa mga iba nating mga aspiring caregivers or CNA. Yun, kapag nakapasok ka ng caregiver mga paps, kuha ka lang ng experience. From there, makakakuha ka na ng mga ideas kagaya ng ginawa ko. Dati zero ako, zero idea, zero lahat. Pero pinasok ko yung sarili ko dito. And nalaman ko kung paano gagawin ko. Ngayon CNA na ako. I'm certified. I'm proud to say I'm licensed. State license ako as a CNA here in State of California. And contacts pala mga ba? Contacts. Number 1 din, contacts. Actually, hindi ako makakapasok dito kung wala akong contacts. Kung hindi rin ako nakakita ng contacts. So, nagtrabaho ako. Kung saan ka nagtatrabaho ngayon? Warehouse. Ako nagtrabaho ko warehouse. And then, Walmart. May nakilala ako sa Walmart. Manager ko actually. Meron din akong vlog yun sa previous. Kung paano nag-start, ano. So, yung manager ko, nabanggit niya lang na kasi uso ang part-time dito, mga double job, triple job. Nagkikwentuhan kami one time na kami magkasama magkatrabaho ng manager ko. And nabanggit niya na
nag-work pala siya as a caregiver sa isang home care or care home. And then yun, sinabi ko na, nag-start na ako ng conversation na sabi ko, oh, do you know that I'm a nurse aide in the Philippines? Yeah, sabi niya, I remember on your interview, sabi niya gano'n. Tapos sinabi ko na kagad, walang hiya-hiya, Babs. Sabi ko, oh, I want to apply for a caregiver, can you help me out? And then sabi niya, yeah, sure, sabi niya, sasabihin kita sa doon nga sa employer dito. And plus din, pagka maganda ka magtrabaho, syempre hindi siya mag-hesitate or magdadalawang isip na i-recommend ka kasi alam niya kung paano ka magtrabaho. So yun, mayroon din akong video doon. So yan, shortcut na i-apply niya ako dito, nakapag-apply ako. Nung natanggap ako, sabi ko, nagpass ako sa kanya ng 2 weeks notice. Sabi niya, I've never thought na mag-resign ka dito sa Walmart. Sabi niya, I need you. And then sabi niya pa na, pag ayaw mo doon, balik ka lang dito, tatanggapin kita, sabi niya. Pero until now, more than 2 years na tayo dito, and hindi pa rin ako bumabalik ng Walmart as overnight stalker. Kasi nga, yan, meron tayong path na hinanap, ano? Meron tayong goal, kumbaga. Yan, kung may goal ka, kung gusto mo, sabi ko, palagi ko sinasabi to, pag may gusto ka sa buhay, kailangan mo lang pagtrabahuan. Yung gusto, palaging gusto natin sinasabi. Kung hindi mo naman gagawin, hindi rin matutupad, mga babs. So kung gusto mo, try to make, kumuha ka ng paraan and magtanong-tanong ka, hanapin mo, kumbaga, hanapin mo yung gusto mo. Alright mga bab, hanggang dito na lang ating vlog. And yan, mamayang konti, rounds na naman tayo. Alright, peace. Thank you for watching.